So, mga paalala din po kung meron sa atin dito na hindi pa po dumating sa punto na siya ay tumanggap sa ating Panginoon at sumunod sa bautismo ng tubig, ay maaari po munang mag-observe sa gawain po ng Lord's Table until such time na siya po ay magpasya na tanggapin ang Panginoon, panampalatayanan ng Panginoon at sumunod sa tubig na bautismo. Okay, so at tayo din po ay pinalalahanan na gaya ng ating scripture reading kanina na sa ating pong pagdako sa gawain po ng banal na punan ay ating pong siyasatin ang ating mga sarili. Kaya inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay magsitayong lahat at magkaroon po tayo ng individual silent prayer at particularly to confess our sin upang sa ating pong pagsagawa ng banal na hapag ay mabigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Sa bawat po tapos sa manalangin ay maaari pong tahimik na umupo. Kaya sa pagkakatampong ito, inaanyahan po natin ang bawat miyembro na tayo po ay tumungo sa harapan upang kumuha ng ng mga elemento ng ating pong pagsasagawa ng banal na hapag o ng Lord's Table.
Okay, as we have the elements, we will ask Deacon Ira to pray para po sa ating pagsisimula sa ating pagsasagawa ng banal na hapag para po sa mga elemento. Tayo po ay sama-samang manalangin po. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Makon Diyos, dahil sa iyong regalo na ibinigay niyo sa amin, Yes. na iyong kaisa-isang anak ay hindi niyo pinagkait, ba't ito'y binigay niyo para magkaroon lang kami ng kaligtasan, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoong Hesukristo, na ang iyong katawan ay nagkasugat-sugat. Yung dugo na tumagas sa krus, Panginoon, para magkaroon lang kami ng kapatawaran at kalinisan sa aming mga kasalanan. Kaya bilang ang saro na to at ganoon din ang tinapay na to maging simbolo ng iyong katawan at dugo, nagpapasalamat kami na dapat kami ang mamamatay para sa aming mga kasalanan. Yes. Ba't kayo ang umako nito dahil hindi kami karapat-rapat, Panginoon. Kaya maraming salamat sa yaman ng iyong pag-ibig, sa lalim ng iyong pagmamahal at ng iyong kabutihan at ang iyong biyaya, Panginoon. Naranasan namin ang lahat ng ito. Ito lamang sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kupang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom ito sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tangkapin po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po ay manalangin. O Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli, Panginoon, sa ibinigay mo po sa amin na pagkakataon upang makabahagi sa gawain po ng banal na hapag, Panginoon, upang minsan pa ay maging sariwa muli sa aming isipan, sa aming puso, Panginoon, ang napakadakila mong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo at ang aming dalangin, Ama, na habang pinanumbalik mo muli at ginawang sariwa sa aming alaala ang iyong napakadakilang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Nawa, Panginoon, maging daan muli ito upang magpanibago kaming init sa aming pananampalataya, magpanibago kaming init sa aming pag-ibig sa iyo at sa iyong gawain, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, na mag-manifest, Panginoon, ang panibagong init ng aming pong pananampalataya at pag-ibig sa iyo sa magitan po ng aming patuloy na paglilingkod na hindi lamang simple na paglilingkod, kundi masigla na uri ng paglilingkod, Panginoon. Paglilingkod na nakahandang magsakripisyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong katawan na nabugbog doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong mahalagang dugo na nabuhos, Panginoon, upang magkaroon po kami ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At sa iyo po namin, ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian, at ito pong lahat ang aming samo at panalangin, Ama, kasama po mga pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.
And this time po, tutungo po tayo sa ating pag-aawitan sa Panginoon. Ihanda po natin ating puso sa pag-aawit sa Panginoon as we sing Victory in Jesus. Sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory, Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made a lame to walk again, and He caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 3. I heard about a mansion He has built for me in glory. And I heard about His streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Victory, Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the oh, victory in Jesus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. An expression of gratitude and praise towards His redemption towards us. For we are rescued from death by His love. Let us sing hallelujah to the Lamb. Sing. Lord, I
my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Every breath of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land. Giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land. Giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land. Giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land. Giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Hallelujah to the Lamb. Let us sing Agnus Dei. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah. Holy
the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Let us sing your holy. 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 Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. 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 Lord Heavenly Father, thank you, Lord God, for your salvation, for your redemption towards us, Panginoon. Lord God, only you, Lord God, can save us, Panginoon, from damnation, Lord. Thank you for your blood. Thank you for the blood of the Lamb, Panginoon. Kami, Lord God, ay don't know how to thank you, Panginoon, sa sacrifice na ginawa mo para sa amin, Panginoon. Lord God, tanggapin niyo po ang aming awitin ngayong araw na ito, Panginoon. Ikaw lamang ang luwalhati, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God, ang naman ang aming isip ngayong araw na ito, Panginoon. Sapagkat you deserve to be glorified, Panginoon. Lord, may you cleanse our hearts, Panginoon, as we continue to give glory and thanks to you, Panginoon. This is all we pray in Jesus' name. Amen. And this time po, meron pong magbibigay ng tanging bilang para sa ating Panginoon bago tayo mag-proceed sa ating message. And
could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to come against the losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. To God be all the glory po. May I request everyone to please stand for the reading of the scripture. This is from Colossians chapter 3, verses 18 to 21. Verse 18, wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now please take your seats. Good morning po sa lahat. Kamusta po tayo? Medyo mainit ang panahon natin kaya naapektuhan yung ating yung ating sigla minsan. At ganun pa man, tayo po ay patuloy na sama-samang magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon sa araw po na ito, sa ating pananambahan. At bilang bahagi ng ating pananambahan ay ang pag-aaral po ng salita ng Diyos, at gaya po ng ating scripture reading kanina, ang ating pong passage is from Colossians chapter 3 verses 18 to 21. So bilang pagsunod po doon sa ibinigay na tema ng ating pong pag-aaralan sa linggo pong ito, Christ in the center of our home. So dito po sa passage na ito ay malinaw pong itinuro ni Apostol Pablo sa pamilyang Kristiyano kung ano ang nararapat sa bawat miyembro ng pamilya. So ang katuruan po na ito ay hindi po madali ipangaral. Tayo pong lahat ay nagpi-fail sa bahagi po na ito, sa area po na ito, ng pagiging miyembro ng isang pamilya. Although na naroon po yung ating pagtatagumpay, subalit kasama po doon ang mga failures. So ang
Biblia po ay nagtuturo sa atin. So the Bible teaches us that God has established three institutions. Ito po yung government, the church, and underlying both of them, the family. So as a matter of fact, mula po sa pamilya, ito po yung aapekto sa kung ano ang magiging community. At from community, kung ano po yung ipinakita o ginawa ng isang membro ng pamilya, ito po ay aapekto sa kabuuan sa buong bansa. Ganyan po kahalaga ang pamilya as one unit and part of the society of a nation. So kaya sa umaga pong ito, ating pong pag-aaralan ang patungkol po sa pamilya na kung saan ito po ay nakasentro sa ating Panginoon. So the simple title of our message this morning is about Christ-centered family. Christ-centered family. But before we go on, tayo po ay sandaling dumako sa panalangin sa Panginoon upang humingi ng gabay at patnubay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, ang siyang may akda ng pamilya, Panginoon. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong ibinigay muli sa amin na kalayaan upang makapag-aral ng iyong mga salita at sa pagkakataong ito upang amin pong muling alalahanin, Panginoon, sa magitan ng mensahe na iyong ibinigay sa amin para po sa araw po na ito kung ano ang iyong kalooban, lalo na po sa bawat miyembro ng pamilya na iyong itiratag, Panginoon, at ipinagkatiwala sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa tagumpay na iyong binigay sa bawat sa amin doon sa mga pagtatangka ng kaaway upang kami ay panghinain. Kami po ay i-discourage, Panginoon, sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, sa aming patuloy na pagsama-sama upang ialay ang pagsamba, ang pagpupuri na siyang nararapat sa iyo, Panginoon, at maging sa bahagi na ito ng pag-aaral ng iyong mga salita, O Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy ka po naming mapapurihan, mabigyan ng kaluwalhatian, at masamba, Panginoon, sa magitan ng pag-aaral ng iyong mga salita, sa magitan ng aming pagbibigay ng aming puso't isipan, Panginoon. Pagpalain mo nawa ang bawat isa, at ikaw nawa ang tunay naming mabigyan ng kaluwalhatian, sapagkat ang lahat ng ito ay aming isinasamo at inihiling sa makapangyarihan na pangalan ng iyong bugtong na anak, ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. So ang tanong po sa ating pong pag-aaralan patungkol po sa Christ-centered family. So what God's Word says about Christ-centered family. Thank you, Brother Harriet. What God's Word says about Christ-centered families. It is easy to be member of a family. But then sometimes, there are member of the family na parang hindi po nila alam kung ano ang kanilang tungkulin. Di po ba? Meron tayong nababalitaan na mga pamilya na kung saan ang asawang babae ay nagiging tinatawag na battered wife. Meron po tayong nababalitaan na pamilya na kung saan ang mga anak ay nagrebelde dahil ang mga magulang ay hindi inaruga ng maayos ang kanilang mga anak. So those are clear evidence na meron pong miyembro ng pamilya na hindi po nila alam kung ano ang kanilang tungkulin. And especially pagdating po sa pamilyang Kristiyano na kagaya po natin. Sad to say, kahit pa man tayo po ay mga Kristiyano na, pagdating po sa pamilya,
sa loob ng tahanan, marami pong namimiss na gampanan na responsibility ang mga miyembro ng pamilya, maging tatay man, maging nanay man, o mga anak. So, it is also a good starting sa ating pong pagpasok sa sa mga darating na mga okasyon. So, this month of May ay ating pong i-acknowledge yung kahalagahan ng mga nanay sa loob ng tahanan. And this coming June ay ang kahalagahan naman po ng mga ama ng tahanan sa pamilya. And so, napakahalaga po na minsan pa ay hayaan po nating maipaalala sa atin kung ano ang nararapat sa loob ng pamilya na kung saan ay mga mananampalataya sa ating Panginoon. So today, I want to show you what God's Word says about Christ-centered families. So there are 3 important truths patungkol po sa pamilyang Kristiyano na kung saan si Kristo ang nasa gitna o yung tinatawag natin na Christ-centered family. So, hindi ko po kinakailangang magkaroon ng asawa, ng mga anak upang maipaalala po sa atin kung ano po ang dapat para po sa pamilyang Kristiyano na kagaya po natin sapagkat ito po ay malinaw na nakatala sa banal na kasulatan at simple na ito po ay ipangaral sa bawat membro. So ano po ba ang mga katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa Christ-centered family? So una, dyan po sa verse 18, kung atin pong papansinin, ang sabi po dyan ni Apostle Paul, wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. So, the first reality or truth about Christ-centered family, first in verse 18, malinaw po natin makikita, is that Christ-centered wives are submissive. Christ-centered wives are submissive. Ang isang asawang babae na kung saan ang kanyang buhay ay nakasentro kay Kristo, siya din ay mapagpasakop sa kanyang asawang lalaki. Maaring sa sarili niyo po medyo may objection tayong nararamdaman. Dahil minsan, ang hirap magpasakop sa asawang lalaki na batugan. Di ba? Minsan, ang hirap magpasakop sa asawang lalaki na kung saan ay manhid. Di ba? Hindi makaramdam sa pangangailangan ng asawang babae at maging sa pangangailangan ng mga anak. But then, it is very clear that the Word of God is saying to us about the Christ-centered wife. At ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa Christ-centered wife? She is submissive to her husband. Siya po ay mapagpasakop sa kanyang asawang lalaki. So this apostolic command does not imply inferiority of the wife. So there are clarification po sa sa itinuturo ng banal na kasulatan sa pamilyang Kristiyano, lalo na po pagdating sa asawang babae. So una na clarification, dapat po nating unawain that this apostolic command does not imply inferiority of the wife. Hindi din po nangangahulugan na inferior na ang isang asawang babae. Dahil kung atin pong maalala, in Ephesians
chapter 5, verse 21, Paul commands mutual submission within the church, whether male or female, whether husband or wife. Ang sinabi po doon ni Apostle Paul, ang bawat isa ay magpasakop sa isa't isa. So, sabi po sa verse na ito, submitting to one another out of reverence for Christ. To one another. So, ibig sabihin, maging asawang o maging tatay man yan, maging nanay man yan, at maging mga single man na lalaki, maging single man na mga babae, maging batang lalaki, maging batang babae. One another, submit to one another. So kaya, kung ang isang babae ay magpapasakop sa kanyang asawang lalaki, it doesn't mean that she is inferior. Siya po ay mahina o maliit. And then, ito po ay inutos ni Apostol Pablo ang magpasakop sa isa't isa because Paul followed Jesus in believing that women were equal in value and responsibilities to men. Gaya po ng ating mababasa sa Colossians chapter 3 verse 11. Nasabi po rito, here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. And in Galatians chapter 3 verse 28, sabi po rito, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. All believers are equal in the sight of the Lord. Tayo pong lahat ay pari-pareho sa harapan ng Panginoon. But then, when it comes to the family, God has designed. Ang Diyos ay naglagay po ng disenyo, at ang disenyo na yon sa pamilyang Kristiyano ay yung una, that the wife should submit to her husband. Minsan may problem po sa pagsasagawa, sa pagsunod sa kalooban na ito ng Panginoon. Gaya po ng itinuturo ng salita niya, ng banal na kasulatan. Na pagdating po sa pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, ay hindi niya maibigay dahil minsan nakabase doon sa kung ano ang ipapakita o gagawin ng asawang lalaki. Yes, it is a reality. Katotohanan po ang ang problema sa loob ng tahanan na mayroong mga asawang babae na napakahirap sundin ang kalooban na ito ng Panginoon dahil na rin sa hindi magandang ipinapakita ng kanyang asawang babae. But then let us remember, mga kapatid sa Panginoon, na ito po ay utos ng ating Panginoon. Ito po ay kalooban ng ating Panginoon. And so, atin din pong titingnan dito yung ikalawang katotohanan. So letter B, here is a case of voluntary submission and recognition of the God-appointed leadership of the husband and the divine ordained order in creation. Alalahanin po ng bawat asawang babae na Kristiyano na kalooban ng Panginoon na ang asawang babae na mananampalataya ay magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Sapagkat ito po ang appointed
ito po yung God-appointed leadership of the husband and the divinely ordained order in creation. So gaya po ng binanggit sa 1 Corinthians chapter 11, verses 3, and then sa verse 7 to 9, nasabi rito, "But I want you to understand that the head of every man is Christ. The head of a wife is her husband, and the head of Christ is God." Verse 7, "For a man ought not to cover his head, since he is the image of the glory of God. But woman is the glory of man. For man was not made from woman, but woman from man. Neither was a man created for woman, but woman for man." So, dapat po ito ay voluntary na ibinibigay ng isang asawang lalaki na mananampalataya o na Kristiyano ang magpasakop sa kanyang asawang lalaki sapagkat ito po ang disenyo ng Diyos. This is the design of God in every Christian family and even the family in this world. Yan po yung disenyo ng Panginoon, much more sa pamilyang Kristiyano. And then, in Ephesians chapter 5, verses 22 to 24, sabi po dito, "Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands." So regardless kung ano po yung ipinapakita ng kanyang asawang lalaki, after all, ito po ay sinabi ni Apostle Paul sa mga mananampalataya o sa mga pamilyang mananampalataya, sa asawang lalaki at asawang babae at mga anak na mga mananampalataya. So kaya, doon po sa pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, ito po ay nasa loob ng konteksto ng pagiging pamilyang Kristiyano. Di ba? Ano po natin? Naintindihan po ba natin? Ito po ay sinabi ni Apostol Pablo sa pamilyang Kristiyano. So therefore, ang bawat isa ay mananampalataya at nararapat lamang na gaya po ng disenyo ng Diyos para sa asawang babae na siya ay magpasakop sa kanyang asawang lalaki ang sumunod sa kalooban na ito ng Panginoon. So that's the first reality or truth about the Christ-centered family. That a wife should submit to her husband as Christ-centered wife. Bilang asawang babae na tunay na ang kanyang buhay ay nakasentro sa ating Panginoon, nararapat din po na makita ka, asawang babae, na nagpapasakop sa iyong asawang lalaki, lalo pat bilang pamilyang Kristiyano. For Christ's sake, pamilyang Kristiyano kayo pagkatapos hindi ina-apply sa loob ng tahanan ang itinuturo ng banal na kasulatan at kalooban ng ating Diyos. So kaya muli, let the word of God reminds every wife in this church na ang paalala po muli sa bawat asawang babae na mga mananampalataya ay maging mapagpasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Lalo pat bilang mga Kristiyanong pamilya. And then, tingnan din po natin yung the second
truths about Christ-centered family. So secondly, Christ-centered husbands are loving and tender. So gaya po ng binanggit dyan sa verse 19, kung ating pong babalikan kung ating po titingnan ang verse 19, sabi dyan, husbands, love your wives and do not be harsh with them. So the second truth of what God's word says about Christ-centered family is that the husband, Christ-centered husbands are loving and tender. Christ-centered husbands are loving and tender. So, yung ano po na ito, no, yung uri po ng pag-ibig na ito, gaya po ng mapapansin natin dyan sa verse 19, at maging po doon sa nabanggit ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 5 verse 25, nasabi din po sa Ephesians chapter 5 verse 25, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. So, diyan po makita po natin, nangangahulugan na yung pag-ibig po na ito ay yung uri ng pag-ibig na may kasamang pagsasakripisyo. So fathers of a Christian family, mga ama ng tahanan, bilang mga mananampalataya na pamilya, ikaw na asawang lalaki, kung tunay na ang iyong buhay ay nakasentro kay Kristo, ang nararapat po sa mga asawang lalaki are loving and tender to their wife and to their children. Loving and tender. And this kind of love, it is a love, it is a love that is sacrificial. It is a love that is sacrificial. And then in Colossians chapter 3 verse 14, ang sabi po ni Apostle Paul sa talata na ito, and above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. So doon pa lamang po sa verse 14 ng ating pong passage o ng chapter po na ito ng Colossians chapter 3, ang sabi na po ni Apostle Paul, above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And so, yun po mismo ang sinasabi ni Apostle Paul pagdating naman po sa mga asawang lalaki para po sa kanilang asawang babae at sa kanilang mga anak. So a Christ-centered husband is loving and tender. At yung uri po ng pagmamahal na yon, it is a love that is sacrificial. So in original, in Greek word, it is agapate. It bears the meaning, not affection, not sexual attraction, o yung pileo o yung irao, but selfless love. Selfless love. Yung hindi inaalala ang sarili, kundi ang inaalala ay ang kapakanan ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. So, selfless love, unceasing care and loving service for her entire well-being, para po sa sa lahat ng pangangailangan ng kanyang asawang lalaki. At yan po ang sinabi ni Murray J. Harris doon po sa kanyang exegetical guide to the Greek New Testament. So si Murray J. Harris po ang nagbigay po ng paliwanag ng uri ng pag-ibig po na yan, na ayon po sa Greek lexicon, it is agapate,
na kung saan selfless love, unceasing care, and loving service for her entire well-being. So ganyan po ang sacrificial love na dapat ay ginagawa ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Then, secondly, it is a love that is tender. It is a love that is tender. At ito po ay malinaw na maiintindihan natin doon sa sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 5, verses 26-29. When we say tender, what does it mean? So, tingnan po natin ang sinabi ni Apostle Paul sa mga talata po na ito, na sabi niya, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. And the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church. So kung paano po iniingatan ng asawang lalaki ang kanyang sarili, ay ganun po dapat niya iniingatan ang kanyang asawang babae. So, yung word din po na hearts, according to Murray J. Harris, na gaya po ng binanggit dito sa verse 19, na sabi po rito na Murray J. Harris, do not embitter them. So nang sinabi po ni Apostle Paul na huwag maging harsh sa inyong asawang babae. So ang sabi po ni Murray J. Harris, do not embitter them. Be sharp or show bitterness, or likely stop being embittered. Avoid bitterness toward them. So yan po yung ibig sabihin, ayon po sa paliwanag ni Murray J. Harris, na sinabi ni Apostle Paul na huwag maging harsh ang mga asawang lalaki sa kanilang asawang babae. So, in short, be tender to your wife and even to your children, husbands. Mga asawang lalaki, maging tender po kayo sa inyong mga asawang babae at maging sa inyong mga anak. So sabi nga po ni Peter O'Brien sa kanya pong Word Biblical Commentary, sabi niya, husband, choose to love your wife. Love her sacrificially. Be tender toward her. Your job is not to be overbearing and dominate her. If that is your brand of husbandry, you aren't much one of one. If you will simply love her and be tender toward her, she will serve you and love you and be committed to you. Amen po ba mga nanay? Di ba? Kung simple na ginagampanan lamang ng isang asawang lalaki na mananampalataya ang kanyang tungkulin na maging loving and tender to his wife, ang simple po na igaganti ng kanyang asawang babae, lalo pat bilang Kristiyano din. Ang sabi po ni Peter O'Brien, if you will simply love her and be tender toward her, she will serve you and love you and be committed to you. Sometimes, pagdating po sa bahagi ng mga asawang lalaki, napakahirap po nilang kunin ang commitment, ang loving service ng kanilang mga asawang babae, ang submission ng kanilang mga asawang babae, because of bitterness on the part of husbands, sa bahagi po ng mga asawang lalaki.
So, husbands, be reminded by the Word of God this morning. The design of God for you as husband and as father to your family is to be loving and tender to your wife and even to your children. Otherwise, examine yourself kung hindi mo tutuparin, kung hindi mo gagampanan at susundin ang disenyo na ito ng Panginoon. Ikaw ba ay tunay, ang buhay mo ba ay tunay na nakasentro kay Kristo? O worse, tunay ba na ikaw ay na kay Kristo? Dahil ang tunay na Christ-centered husband, he will be loving and tender to his wife and even to his children. And then thirdly, pangatlo po na ating pong na reality or truth ng sinasabi ng banal na kasulatan about the Christ-centered family is that Christ-centered children are obedient. Yan, pagdating naman po sa mga anak, sabi po dyan ng verse 20, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. For this pleases the Lord. At dito po, mayroon po tayong papansinin dito na una, yung the scope of this obedience. The scope of this obedience of children. So, pansinin natin yung praise dyan na sabi, in all respects or in everything, children, obey your parents in everything. Or in other translation, in all respects. So sa Colossians, sa verse po na ito, makita po natin, in everything, obey your parents. Pero meron pong paliwanag si John MacArthur sa kanyang MacArthur Study Bible na sabi niya, sa bahagi po na ito, ng verse 20 ng Colossians chapter 3, sabi niya, the only limit on a child's obedience is when parents demand something contrary to God's word. So, kung hindi naman po kontra sa sinasabi ng banal na kasulatan, mga anak, mga kabataan, ang sabi po ni Apostle Paul dyan sa verse 20, obey your parents in everything. Obey your parents in everything. Mas more sa panahon po natin ngayon. Children or young people are being influenced by social media. And sad to say, yung social media na yon ay nagtuturo po ng violence. Nagtuturo po ng rebellion to their parents. And so, children, young people, as Christ-centered children, are you not? According to this teaching, you should obey your parent in everything. Sabi ni John MacArthur, the only limit on your obedience to your parent is when your parents demand something contrary to God's word. Kung yun po ay labag sa tinuturo ng banal na kasulatan, doon ka lamang maaring wag sumunod sa iyong magulang. But then as Christian family, it is assumed that all the demands or all lahat po ng gusto ng kalooban ng magulang na mananampalataya ay naaayon po sa salita ng Panginoon. And so, how can children disobey their parents? Papaanong magiging disobedient kayong mga anak, tayong mga anak, habang buhay ang ating mga magulang, kahit tayo po ay may kanya-kanya ng pamilya, kahit tayo po ay mga adults na,
we are still children of our parents. And as children, we are expected to be obedient to our parents, much more kung mga mananampalataya po ang ating parents. Dahil ang tanging limitation ng obedience ng Christ-centered children ay kapag ka labag na sa tinuturo ng banal na kasulatan ang nais ng magulang na gawin ng mga anak. But then I believe na kung tunay na mga mananampalataya ang mga magulang, hindi po lalabas sa kalooban at tinuturo ng banal na kasulatan ang nais nilang gawin ng kanilang mga anak. And so, it is expected that you children, as children, will be also obedient to our parents. Then, tingnan po natin yung the motivation of this obedience. So, kung mapasin po natin yung phrase dyan, it is pleasing or acceptable to the Lord. It is pleasing or acceptable to the Lord. At doon po sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 3, ay mas malinaw po natin doon makikita kung ano po dapat ang motivation ng mga anak sa kanilang pagsunod sa kanilang mga magulang. So maliban sa sinabi rito ni Apostle Paul sa verse 20 ng Colossians chapter 3 that it is pleasing or acceptable to the Lord, sabi din po niya sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. For this is right. Every obedience to the parents of the children, they are doing the right thing. Sila po ay gumagawa ng tama. But then every disobedience to the parents of the children, it is not right, it is wrong. Therefore, nagkakasala o mali ang nangyayari at ginagawa ng isang anak. So, Christian children, bear these truths in your mind. So sabi po dito ni Apostle Paul, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So the motivation of obedience of every children to their parents, they obey because it is right to do. Ito ay tama na gawin ang sumunod sa magulang, lalo pat bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Then in verse 2, sabi po ni Apostle Paul, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. So the second motivation ng ating pagsunod sa ating mga magulang, dahil ito po ay utos ng Diyos. So kung tunay na Christ-centered ang buhay mo, ikaw na anak, iyong kikilalanin at susundin ang kalooban na ito ng Panginoon sapagkat ito ay utos sa iyo bilang anak na ikaw ay sumunod sa iyong magulang. That's our motivation in obeying our parents. Because this is the first commandment with promise. And then, yung kasunod po na makita natin ditong motivation, yung mayroong kalakip na pangako. May pangako ang Panginoon sa bawat pagsunod ng mga anak sa kanilang magulang. Ano yung pangako na yon? Sabi po sa verse 3, that it may go well with you and that you may live long in the land. Upang makapagdulot sa iyo ng mabuti at ikaw ay mamumuhay ng mahaba sa lupain na iyong tinatahanan. So yan po yung pangako. At yan po yung motivation ng isang anak na mananampalataya para sa kanyang
mga magulang na mga mananampalataya, yung gawin natin ang sumunod sa ating magulang sapagkat ito ay tama, sapagkat ito ay kalooban ng Diyos, sapagkat ito ay may pangako na yung pangako na yon, that you may go well with you, that it may go well with you, and that you may live long in the land. Kaya in application, children, your parents are looking out for your best interest. Mga magulang, tama po ba na that you are looking out for the best of the interest of your children? So kaya, children, your parents are looking out for your best interest. Honor them by being obedient. Your level of obedience is an objective indicator of the level of Christ-likeness in your life. Tunay na ang iyong buhay ay nakasentro kay Kristo at tunay na ikaw ay nananampalataya kay Kristo habang ikaw ay nagiging masunurin sa iyong magulang, lalo pat bilang pamilyang Kristiyano. Regardless kung ano yung mga weaknesses ng mga magulang, children, remember, your parents are not perfect. Meron tayong makikita na mga weaknesses ng ating mga magulang, but nonetheless, the will of God for us as children is to obey our parents. To obey our parents. And then the fourth and last na reality or truth from the Word of God about Christ-centered family. Pang-apat, Christ-centered fathers are encourager. Sabi po dito sa verse 21, fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. So therefore, Christ-centered fathers are encouragers, not discouragers. Malinaw po ba? Fathers are encouragers to your wife and much more to your children. Contextually, according to this, to the verse 21, nasabi po rito, fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. But then, meron pong dalawang question dito. Yung una, what does abuse of authority look like? So sinabi po ito ni Apostle Paul na sabi niya, fathers, do not provoke your children lest they become discouraged because of the potential to abuse the authority of the father, their authority to their children. Kaya ang tanong po, what does abuse of authority look like? Ano ba kapag sinabi nating inaabuso ng isang ama ang kanyang kapangyarihan sa kanyang anak? So sabi po ni Pastor Gene Brooks, doon po sa Pensacola, Liberia, meron po siyang 8 na kaparaanan, 8 ways to provoke the children. So una, sabi niya, make promises that you don't keep. Yan mga ama, sa ganito pong paraan nyo, ma-provoke o madi-discourage ang kalooban ng inyong mga anak. Kapag ka nagbigay daw po ng mga pangako na hindi naman tinutupad. And then secondly, nag them to death. Wow. Grabe yung ano dito ni Gene Brooks, ano? Nag them to death. Yung pag ano po, no, na pagbubulyaw na parang mamamatay na yung anak sa uri ng pambubulyaw ng ama. Yung always finding fault. Sound familiar, mga tatay? No?
Minsan may mga tatay na ano yung lagi na lang tinitingnan yung ano no, yung kamalian. Ano? So ito po yung pangalawa na maaari pong magawa ng isang ama upang ang kanilang mga anak ay ma-discourage, mawalan ng loob. Then pangatlo, have unrealistic expectations that they can never meet. Yan, kaya ingat mga tatay sa sobrang pag-expect sa mga anak na hirap na i-meet ng mga anak yung expectation na yon. And then pang-apat, show partiality in how you treat your different children. Yung pagkakaroon ng partiality. And then pang-lima, be inconsistent in your enforcing of rules and exercises of discipline. Yung sasabihin minsan na yung yung mabigat na banta na pagka hindi ka sumunod, pupugutan kita ng ulo. Grabe minsan yung pananakot uri ng pagdidisiplina ng tatay. Na kung hindi naman po magagawa, sasabihin later on ng anak, ay, kahit anong banta ni tatay na gagawin niya sa akin, okay lang. Hindi niya naman gagawin yun eh. No? Kaya tuloy lang ako sa mali na ginagawa ko. Kaya nga, dapat mag-iingat po ang mga ama sa yung pagiging inconsistent sa pag-enforce ng rules and pag-exercise ng discipline. And then, number 6, design punishments that far exceed the nature of the infraction. Yan, yung yung punishment na kung saan ay sobra-sobra. Design punishments that far exceed the nature of the infraction. And then last, number 7, yung ignore them. Yung pagsasawalang bahala sa mga anak. Fail to spend time with them in activities of their choosing. Again, sound familiar mga tatay, di po ba? Ito po yung isa sa mga common na nagagawa ng mistake na nagagawa ng mga tatay. Kaya ang reminder po talagang magkaroon po dapat ng hindi lang po basta na time, kundi yung tinatawag po na quality time. Lalo na po sa nag-uumpisa na pamilya, napakahalaga po niyan. Kaya maganda po itong ibinigay na 7 ways or 7 ways rather to provoke your children. 7 ways to provoke your children. So it is a good reminder. Then, pangalawa po na tanong dito, why is it so dangerous? Bakit po mapanganib na i-provoke o yung i-discourage ang mga anak? So sabi dyan ni Apostle Paul that they may lose their hearts or they may lose hearts. So kaya dapat po ay mag-ingat dito na i-provoke ng mga ama ang kanilang mga anak nang sa ganon that they may not lose heart that leads to resentment, bitterness. So ito po yung maaari pong mangyari sa mga bata, mga ama. Kapag hindi po maayos ang pagtrato sa mga anak, ito po ay magbubunga ng resentment, ng bitterness, and even rebellion, pagiging rebelde ng bata. Sasabihin marahil ng isang tatay na Kristiyano, mananampalataya, mga Kristiyano naman kami. No, even Christian children ay nakaka-experience po na magrebelde sa kanilang magulang. Kaya ang challenge pa rin po na dapat ay i-meet ng mga tatay, do not provoke your children into anger.
wag po i-provoke ang mga anak na magtanim ng galit at magrebelde po sa mga magulang, particularly sa mga tatay. In conclusion, so today the Holy Spirit may be working in your heart and teaching you, fathers, mothers, and children, and encourage you, and even rebuking you or training you in righteousness. So the question is, will you respond to these reminders? Will you respond to the voice of the Lord as He reminding us of these very important truths? So yung mga mothers, as Christian or as Christ-centered wife, are you for the obedience of the will of the Lord that you should submit to your husband? To the fathers, as Christ-centered father or husband. To the husbands, as Christ-centered husbands, are you willing to love and care your wives? As the Lord reminding you as Christian husbands. To the children, are you willing to comply to these reminders of the Lord that you as Christ-centered children is to obey your parents? And fathers, as Christ-centered fathers, are you ready not to provoke your children into anger? Instead, ay yung maging encourager kayo sa inyong mga anak and not to be discouragers. So, as Christian family, we can impact our society by applying this to our home. These instructions of the Word of God to every member of the family, to the wives, to the husbands, to the children, and to the fathers. Maaring matagal na po tayong nagrereklamo kung bakit ganito po ang ating society, kung bakit po ganito ang ating bansa. Pero, dumating na ba tayo sa point na tinanong natin ang ating sarili sa mga asawang babae, am I a submissive wife to my husband? Sa mga asawang lalaki, am I a loving and tender-hearted husband to my wife? Sa mga Kristiyanong anak, alam ko sa inyo pong mga kaibigan, mga kaklase, nagkakaroon kayo ng pagkakataon na mag-share ng inyo pong mga problems. And one of the problems na nasishare po sa mga kabataan sa kanila pong pag-uusap ay yung problema tungkol sa mga magulang, tungkol sa nangyayari sa society. But then, dapat po tayong magtanong sa ating mga sarili bilang mga anak. Dahil una sa lahat, magsisimula po sa Kristiyanong tahanan na tayo po ay magkaroon ng impact sa ating society. Tayo po ba muna, unang-una sa lahat, ay nagiging masunurin sa ating mga magulang bago po tayo magreklamo sa mga pasaway na mga driver, na mga tao sa ating society.
Then sa mga fathers, bago po tayo magreklamo tungkol sa mga kabataan ngayon, kung bakit ganun ang kanilang ugali, nagtanong po ba tayo sa ating sarili, ako ba ay isang ama na encourager sa aking mga anak? Dahil yan po ang kalooban ng Panginoon sa kanyang pamilyang, sa bawat pamilyang Kristiyano na kagaya po natin. So, a Christ-centered family is a submissive wife, is a loving and tender husband. A Christian family is an obedient children. A Christ-centered family is an encouraging or encourager fathers. Yan po ang pamilyang Kristiyano na kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Upang pagdating po sa ating society, tayo po ang unang mag-iimpluwensya sa kanila ng isang tamang pamilya bilang mga mananampalataya. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, indeed, we are a Christian family. Kami po ay nakakakilala kay Kristo. Kami po ay mga mananampalataya. And so, nararapat po sa amin, Panginoon, na bilang mga nakay Kristo na isang pamilya, dapat ang bawat isa ay gumaganap sa kanya-kanyang disenyo na i-design ng aming Panginoon sa isang pamilyang Kristiyano. Na ang asawang babae ay maging mapagpasakop sa kanyang asawang lalaki. Na ang asawang lalaki ay magiging mapagmahal sa kanyang asawang babae ng gaya ng pagmamahal ng aming Panginoon sa iglesia. Na ang mga anak na mga Kristiyano ay maging masunurin sa kanilang mga magulang. At ang mga ama ay magiging encourager sa kanilang mga anak. Lord, help us. As you reminded us this morning, ay nawa o Diyos, nakahanda rin po kaming makinig, Panginoon, at minsan pa ay amin pong tuparin ang mga idinisenyo mo na ito para sa bawat isa sa amin, para sa isang maganda at maayos na Kristiyanong pamilya para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May I request everyone to please stand for our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Please remain standing for the reading of the scripture. This is from Malachi chapter 3, verse 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. This is also from 2 Corinthians chapter 9, verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall also reap bountifully.
Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Praise the Lord for the reading of the scripture. Let's pray. Father God, we thank you and we magnify you, Lord, sa buong isang linggo na pinrovide nyo ang lahat ng aming mga pangailangan. Patuloy, naging sapat kayo at higit kayo sa lahat ng aming mga pangailangan. Kaya Panginoon, bilang muli sumasamba kami at muli kami sumasamba sa pagbibigayan, Panginoon, tanggapin nyo ang aming mga handog, ang aming mga ikapo, at ganoon din ang aming mga mission faith promises, Panginoon, na patuloy niyong gagamitin ito sa ikalalaig pa, Lord, ng iyong kaharian sa lupang ito. Pagpalaan niyo po ang oras ito at puspusan niyo kami ng iyong banal na spirito ng kagalakan at katapatan, Panginoon, sa aming pagsamba sa oras ito. Ito laming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mari po tayo maupo sa oras ito. And habang dinidistribute po ang ating offerings, let us sing our closing song. Let us sing, Find Us Faithful. Sing. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us find the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a searing testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness, pass on to godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire us to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads to them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion lead their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives that live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way.
the footprints that we leave. Lead them to believe, and the lives that we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Purihin ka, Ama kong Diyos, napakadakila niyo sa lahat ng ito. Kaya sa inyo ang kapurihan at sa iyo ang kadakilaan, Panginoon, sa aming pagkatapos. Salamat, Panginoon, sa oras ito na muli matapos ang unang parte ng aming gawain na patuloy, nagagalak at nagsasaya, Panginoon, sa iyong mensahe na iniwan sa amin. Kaya, Panginoon, pangunahan niyo po kami sa aming susunod na gawain ngayon at pagpalaan niyo po ang oras ito sa aming pagsamba. Purihin kayo at ito laming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And now to Him is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. Sing. God has given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, will be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. At sa ating unang parte ng pagkatapos ng ating gawain, ay nagpupuri tayo, nagpapasalamat sa Panginoon na ikaw at tayo lahat ay pinagpala. Kaya wala kang papangambal dahil higit kang managumpay sa mga araw darating. Kaya huwag niyong kakalimutan at palaging tatandaan, mahal tayo ng Diyos. Tapos na po ang unang parte ng ating gawain. Maaari po tayo maupo para sa ating announcement sa oras na ito.